DW23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Nego Show. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ng ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon na Lunes at ngayon ay October 6, 2025. At oras na po nating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lupa na sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ganyan pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. DOE Chief, pinapapaspasan pagtatayo ng nuclear plant. Todo Balita. Kika Barsaga na tunugan na sisipain sa Kamara. Todo Balita. Ping exit na pinuno ng Blue Ribbon. Todo Balita. Lahat dapat mag-resign snap election ikasana ayon kay Cayetano. Todo Balita. Sa ating balitang Sibayong Dagat, mga patay sa gumuhong school sa Indonesia, 37 na. Todo Balita. Sa ating mga lokal na balita, 895 kabuang 895 kilo na shabu nasamsam sa bayan ng Labrador. Todo Balita. LGU Bayambang kabilang sa mga kampyon sa mabuting pamamahala. Todo Balita. Mga Dan Quick Response Team kasalukuyan nagsagawa ng water lily clearing sa Barangay Pugo bilang yung kanilang paghanda sa pagdating ng bagyo. Todo Balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita,
Naglabas ng circular ang Department of Energy para mapabilis ang pagtatayo ng panibagong nuclear power plant sa bansa. Sa pinirmahang Department Circular No. 2025-100019 ni Energy Secretary Sharon Garin nitong October 2, hindi na padadaanin sa competitive selection process ang nuclear power plant na susuplayan nito ng kuryente at 25-year na kontrata kaagad ang ibibigay sa unang magtatayo ng nuclear plant na may kakayanang 1,200 megawatts and 1,200 megawatts. Ang 25-year supply contract ay maaari pang palawigin ng 25 na taon pa. Bilang suporta sa magtatayo ng nuclear plant, inatasan na rin ng DOE ang mga transmission network provider at system operator na ayusin ang kanilang mga linya para makapasok at makayanan ng grid ang 1,200 megawatt na kuryente na pinapa-upskill din ng kanilang workforce para masisigurong tuloy-tuloy ang supply ng kuryente mula sa nuclear plant bilang baseball energy. Ang Circular No. 2025-100019 ang kauna-unahang kautusang pinirmahan ni Garin bilang ganap na kalihim ng kagawaran dahil kumpirmado na siya ng Commission on Appointments ng ginawa ito. Samantala, nanawagan ng People Power si Dasmariñas sa Representative Francisco Barsaga laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil hindi na umano ang bayan kundi ang kanyang pamilya at kaalyado ang kanyang pinagsisilbihan. Kasabay nito ay sinabi ni Barsaga na mayroong plano na siya ay tanggalin bilang miyembro ng Kamara de Representantes. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency from almost losing Mindanao to secession to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee in relation to that, sabi ni Barsaga. Nakatakda ng simula ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong Lunes ang rehabilitasyon sa mga infrastruktura na napinsala ng magnitude 6.9 lindol na yumanig sa Cebu noong nakaraang linggo. Ayon kay Secretary Vince Dizon ng DPWH, nakapagtala sila ng mahigit 2.5 billion pesos na halaga ng pinsala sa mga kalsada at mga tulay sa lalawigan. Inaasahan naman ni Dizon na tataas pa ang naturang halaga dahil hindi pa niya kasama dito ang mga istruktura kagaya ng mga paaralan at mga pagamutan. Matatanda ang Martes ng gabi nang tumama ang malakas na lindol sa lalawigan na ikinasawi ng higit 70 na katao at kinasugat naman ng daan-daang iba pa. Aalisin ng Senado ang mga proyekto ng Department of National Defense o DND at Department of Health na nakasiksik sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Bunsod dito ng flood control scandal na sumingaw sa tanggapan ng DPWH na naging sentro ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang kay Senador Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, ipapabayan na lamang nila sa DND at DOH ang konstruksyon ng mga proyekto imbis na sa DPWH pa ito iasa. Ganun na lang ang gagawin namin, wika ni Gatchalian. Sabay nito, siniwalat din na Senador ng halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay humingi ng dagdag na budget para sa susunod na taon. Ibinunyag ni Senator Amy Marcos na nakatakdang italaga si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla bilang ombudsman ngayong Lunes, October 6. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na ang nakaplanong appointment ay isa pang dagok sa hustisya at pananagutan sa bansa. Nauna nang nagsampa ng reklamo si Marcos laban kay Remulla kaugnay ng turnover ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ngunit ibinasura ito ng Office of the Ombudsman. Ilang beses din kinontra ni Amy ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nananatiling kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte. Naglabas naman ng statement kahapon na ang
ang Supreme Court at kanilang sinabi na wala pang napipili na susunod na ombudsman. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat siguruhin ng gobyerno na ang isasampang kaso laban sa masangkot sa katiwalian sa flood control scandal ay may malinaw o may matibay at solidong ebidensya upang mapanagot ang mga isasakdal. Ginawa ng Pangulong pahayag sa teaser ng susunod niyang podcast na in-upload nitong linggo. Matatanda na sinimula na ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsisiyasat sa mga irregularidad sa flood control at iba pa infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Ayaw ni Marcos na mahinang kaso ang sasampa sa mga sangkot sa katiwalayan dahil magre-resulta ito sa mas matinding kapalpakan ng gobyerno. Nananawagan naman sa Land Transportation Office o LTO ang 10 transport groups na ipatigil ang iligal na biyahe ng mga electric tricycles o e-trikes na nakaapekto sa biyahe ng mga legal na jeepney drivers at operators. Ayon kay Orlando Marquez, spokesperson ng 10 Transport Federations, patuloy pa rin ang operasyon ng mga e-trikes sa kabila ng inilabas na suspensyon ng LTO at ng Department of Transportation. Sinabi ni si Marquez ay National President ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Sinabi ni Marquez na ang patuloy na pagdami o hindi pag-regulate sa e-trikes ay problema ng public utility drivers sa Luzon. Aniya naglipa na ang mga electric vehicles o e-trikes sa kalsada na hindi man lang nire-resolba ni LTO Chairman Vigor. Nakauwi na sa bansa noong Sabado ng gabi ang 10 Pilipinong tripulante ng barkong MV Minerva Grach na inatake sa Gulf of Aden ayon sa Department of Migrant Workers. Personal silang sinalubong ni DMW Secretary Hans Kakdak sa NAIA Terminal 3 at tiniyak na mabibigyan sila ng tulong at benepisyo para sa maayos na pagbabalik sa normal na buhay. Tumanggap din ang matripulante ng pinansyal na ayuda mula sa DMW, OWA at DSWD, pati training voucher mula sa TESDA at accommodation mula sa kanilang manning agency. Ayon sa DMW, naging posible ligtas nila pag-uwi sa tulong ng Philippine Embassy sa Ankara Consulate sa Istanbul at iba pang ahensya ng gobyerno. Samantala, itinuring naman ng Bureau of Immigration na landmark victory ang pagpapawalang bisa ng Tarlac Port sa birth certificate ng pinatalsik na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sinabi nitong linggo ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na nagsisilbing mensahe ang desisyon na guiding precedent upang huwag pamarisa ng mga dayuhan na nagtatangkang kumuha ng dokumento ng pagkakakilanlan kahit hindi tunay na mga Pilipino. Kasunod dito ng pahayag ng Philippine Statistics Authority nung nakaraang linggo na ang birth certificate ni Guo ay idineklara na walang bisa ng Tarlac City Regional Trial Court Branch 111 noong September 24, 2025, isang taon matapos itong i-endorso sa Office of the Solicitor General. Inamin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner na ilang retiradong opisyal ang kumakausap sa military para bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The grievances were mainly against the President and they were calling for, as I mentioned earlier, they were calling for the withdrawal of support by the AFP from the President. So that was the grievance, is that they're saying that somebody else deserves to be President but they did not mention who that somebody else is. Wika ni Browner sa isang forum. Ilang retiradong opisyal umano nagre-recruit sa AFP at maging siya ay tinangkang kausapin to intervene through several means. Nabigo umano ang mga retiradong opisyal sa kanilang recruitment kaya hindi ito'y sinabay sa anti-corruption rally noong September 21. Sinabi pa ni Browner na inireport niya kay Pangulong Marcos ang ginagawa recruitment ng mga retiradong opisyal. Umapila naman si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa National Bureau of Immigration o National Bureau of Investigation o NBI na agad na magsagawa ng malawakang manhunt laban sa mga kasabwat ng dating Las Piñas Muntinlupa District Engineer na si Isabelo Baleros na hanggang ngayon ay nananatiling nakatakas. Naaresto si Baleros noong September 30 sa kanyang opisina sa DPWH sa Port Area, Maynila matapos ipatupad ng mga operatiba ang warrant of arrest na inisyo ni
Judge Tammy Ann Reyes Mendillo, presiding judge ng Manila RTC Branch 22 para sa ilang kaso ng estafa habang nananatiling pugante ang mga ito na sina Tony SP, Ferdinand Villar at Dennis Aguilar. Ibinunyag ni Santos na sa tulong ng lokal na pulisya, nagsasagawa na ang maotoridad ng masusing investigasyon upang alamin kung sina Villar at Aguilar ay sangkot din sa iba pang questionableng proyekto ng infrastruktura. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Umakyat na sa 37 ang bilang ng mga nasawi matapos gumuho ang isang gusali sa Al-Khozini Islamic Boarding School sa East Java noong Lunes. Ayon kay Nanang Sigit, ang hepe ng East Java Search and Rescue Office, mahirap ang sinasagawang paghukay sa lugar dahil maraming biktima ang natabunan ng guho. Tinatayang 25 katao pa ang nawawala, tinaasang tataas pa ang bilang naman nasawi. Nagsasagawa ng panghapong pagdarasal ang mga mag-aaral habang abala ang mga trabahador ng bumigay ang gusali at matabunan ng mga biktima. Gumuha ang gusali ng paaralan noong Lunes habang sinasagawa ang wala umanong pahintulot na renovation. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Lubos na ipinapaabot ni Governor Ramon G. III ang kanyang pasasalamat at pagbati sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Region 1, PNP, Police Regional Office 1 at sa Pangasinan, PNP, sa matagumpay na anti-illegal drugs operation noong October 3 sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan. Dahil sa mabilis at matapang na aksyon ng kapulisan at mga operatiba, higit 1 toneladang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 6.5 billion pesos ang nasabat, isang napakalaking tagumpay laban sa banta ng illegal na droga ayon sa gobernador. Binigyan diin ni Gico na walang puwang sa Pangasinan ang illegal na droga. Hindi niya hahayaang masira ang kinabukasan ng mga kabataan at mamamayan dahil sa bisyo at kriminalidad. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng pagkakaisa at determinasyon ng pamahalaang panlalawigan laban sa anumang illegal na aktibidad sa probinsya. Sa kaugnay na balita, may kabuang 895 kilo na shabu na nagkakahalaga ng halos 6.1 billion ang natagpuan ng pinagsanib na pwersa ng PDEA at PNP sa sinagawang operasyon noong Biyernes ng gabi sa isang bahay sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan. Ayon kay PDEA Chief Isagani Neres, ito ay follow-up operation na may kaugnayan sa pag-aresto sa isang Chinese national at Filipino driver sa isang buy-bus operation noong nakaraang araw sa Barangay Polong, Bugalyon, kung saan nakasabat sila ng 125 kilo na shabu na nakaimpake sa mga plastic tea bag na nagkakahalaga ng 850 million pesos. Umabot sa 120 kilos ang kabuang shabu na nagkakahalaga ng 6.9 billion pesos na nasamsam sa loob lamang ng 2 araw. Sinabi pa ni Neres na nagulat sila ng mga illegal na droga ay nasa 2 sasakyan na handa na para sa transportasyon. Sinabi pa ni Neres na bubuo sila ng Joint Investigation Team para tuklasin kung saan ito nanggaling at kung sino ang mga local contacts nila dito. Samantala, wala raw kaugnayan ng mga nakaraang pagkakatuklas ng lumutang na shabu sa kanlurang baybayin ng Pangasinan at Zambales dahil iba ang packaging ng mga lumutang na shabu sa dagat kaysa sa packaging ng mga nasamsam nila ngayon. Sa bayan ng Bayambang, ang mga kawani ng Bayambang Public Safety Office o BPSO ay tinipon sa isang General Assembly upang muling ipaalala ang kanilang matungkulin. Ang mga tungkulin ng mga kawani bilang security personnel ng local government unit facilities, bilang traffic enforcers at lay rescuers. Pinangunahan ang pagpupulong ni BPSO Chief Retired Colonel Leonardo Solomon kasama ang kanyang deputy na si Dario Mangade ang nadinaluhan ng 106 na personnel mula sa iba't ibang section ng BPSO. Tinalakay ang mga polisiya, alituntunin at direktiba para sa mas epektibong pagtupad sa kanilang matungkulin bilang lingkod bayan, kasama na ang mga ordinansa at kaukulang parusa upang matiyak ang mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at disiplina sa mamamayan. Nagkaroon din ng talakayan kung saan inihayag at nasagot ang mga katanungan at alalahanin ng mga personnel.
Nagsagawa ng clearing operation ng mga Aldan Quick Response Team sa Barangay Pogo upang alisin ang mga water lily na maaaring magdulot ng pagbabara sa daluyan ng tubig. Ito ay paghahanda dahil sa posibleng pananalasa ng Bagyong Paulo noong Biyernes. Pinangunahan ni Ernie Quizon, ang team leader ng MQRT, ang isinagawang water lily clearing kasama ang mga MQRT responders bilang pagtugon sa patuloy na banta ng pagbaha, lalo na at naglandfall na ang sentro ng Bagyong Paulo noon sa Dinapigi, Isabela. Bukod dito, layunin din ng clearing na mapanatiling maayos ang agos ng tubig sa mga tulay at kanal sa gitna ng inaasahang sunod-sunod na pag-ulan ngayong taon. Ayon pa kay Quizon, ipagpapatuloy ng MQRT ang clearing operations sa masusunod na araw dahil marami pang barangay ang nakakararanas ng suliranin sa pagdami ng water lily. Tubako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ikasyam na tropeyo. Nagdagdag na naman ng tropeyo sa kanyang display cabinet si San Miguel Star Center Junmar Fajardo. Ito ay matapos siyang hirangin bilang Most Valuable Player ng PBA Season 49 sa Leo Awards noong isang gabi sa Cubao, Quezon City. Ito ang PBA record na pangsyam na MVP trophy ng 35 years old na Cebuano Giant na wagi din sa Best Player of the Conference Award sa nakaraang Governors at Philippine Cups. Humako si Fajardo ng kabuang 42.1 statistical points para tumapos sa number 1 sa MVP race, kasunod din na Robert Bolick na merong 36.7 points ng NLEX at dating Northport Star Alvin Tolentino na merong 35.3. Kasama rin ang dating University of Cebu Star na sa first mythical team sina SMB teammate CJ Perez, Bolick, Tolentino at Calvin Oftana ng TNT. Sumanya kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Amin niyo po mga tagapagbalita, ko po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagiren. Ang tabay natin sa technical side si Kaeli Garcia. Ang oras po natin ganap ng 5:25. DWIZ. That song was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita DWIZ. Oras po natin, ganap ng alas 5:30. Welcome po sa ikalawang bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. At ako naman si Liway Manantani Paragire. Ayan, inaasahan po natin kasi yung tubig ngayon sa Rizal, pababa. So, pero inaasahan natin, according to our magic kalendaryo o mahiwagang kalendaryo, mamayang 10:27 ang pagtaas uli ng tubig. Tanghali. Yan, 1.6 meters yung taas niya. Yung taas niya. Tapos mamayang gabi, sabi ko nga, sustainable, tataas ulit ng 1.3 meters. Para ma-10 ulit yun. Pero kahapon, galing nga tayo sa meron tayong bisita. Sasamahan ko sana dito sa sa Malimgas. Sa Melis. So, parang kumbaga parang first time ko nakapasok sa dito sa downtown area. May tubig dito sa Rizal. So, mapagak na malalim doon sa Burgos. Kasi may tubig dito sa Rizal, mas malalim sa Burgos. Mas mababa na sa Burgos. Nakadaan ako sa Burgos. Konti lang yung area na na baha. Pero may tubig sa sa mga gilid-gilid. May tubig doon sa kaya hindi na tumuloy. Ayaw rin nilang tumuloy. So, ang ko sana, exit kami ng NBI para iwasan yung tubig. Pero walang tubig dito sa Burgos. So, ibig sabihin, mas mataas na mas mababa na ang Rizal? Or dito na ang puntahan ng nag-shift yung di ba kumisa parang lumilipat-lipat yung yung para lang yung ng ilog ng ilog ng tubig. Para lang yung sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na sumusunod sa schedule. Yung bagyo. Imbis na nag-iba na kasi yung schedule ng bagyo-bagyo o kaya nag-iiba-iba ang nagamit niyang term. Hindi na kasi sumusunod. pero kahapon nga, di ba, yung tinitingnan nga natin na tubig dyan sa dito sa Old de Venecia, sa part ng Kalasyaw yon. Ang ginawa ko, tumawag ako sa MDRMO ng Kalasyaw at tinanong ko kung ano yung possible cause nga ng pagbaha dyan sa lugar na yan. So sabi nila, kaya ako natawa, malamang galing daw ng dagupan. Nag-backflow.
Kasi daw, wala naman daw, hindi naman daw, yung tubig nila sa ilog is, naman daw, hindi naman na tumaas. So, kumbaga sa nasa critical level, pero hindi na siya tumaas pa. Yung nga kasi minomonitor nga nila yung ilog nila. So, possible, sabi, malamang galing yan ng dagupan. Nag-backflow. Kaya ako natawa kasi di ba kapag ka bumabaw din sa dagupan dahil sa Kalasyaw. Sinasabi nga ni Mayor, galing ng Kalasyaw. So parang naman galing sa dagupan. Nakalimutan niya. Natawa ko doon. Nakalimutan niya na hanggang sa ngayon hindi pa natatapalan. Natanapmakan niyo yung malaking uwang, yung na-breach na bahagi ng dike dyan sa Sinukalan, Marusay River. So, dire-diretso pa yun na kumbaga naging dalawa yung daanan ng tubig, the usual ilog plus yung na-breach na part ng earth dike. Doon dumadaan dire-diretso pa rin. Pero pero yung bago yung baha na yun eh. Kasi na siya, nag-subside na nung anong tawag ito, before nung baha na yun, nag-subside na, so tumaas ulit kahapon. So, yun yung tanong, ang nga nila, kasi nga wala naman tubig daw sa kanila, malamang galing ng dagupan. So, yun. Alamin na lang natin sa mga eksperto siguro sa tubig. Kung saan galing yun. Pingpong. Pero ito yung update naman po mula sa Pangasinan PDRRMO. Status ng San Roque Dam as of itong update na to ay kanina alas 5 ng umaga, October 6, Monday. Ayon po sa situation update mula sa Pangasinan PDRRMO, ang level ng tubig sa San Roque Dam ay na 272.65 meter above sea level. Ang inflow ay 231 cubic meter per second. Ang outflow naman ay 263 cubic meter per second. At nananatili po na sarado lahat ng gates ng spillway ng San Roque Dam. Ulitin po, ang level ng tubig sa San Roque Dam ay 272.65 meter above sea level. 'Di ba ang spilling level ay 280 meter above sea level. So malayo pa po 'yon. At walang nakataas na gale warning dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero yan. Meron akong nabasa kagabi, si Kidan. Yung susunod. Oo, parang nagtatangka na naman si Kidan. Oo, pero itong yung update naman, mula pa rin sa Pangasinan PDRRMO, si Kidan, yun yung kanyang Filipino name. Ito siguro yung international, si Halong. Ang sabi po dito sa ganap na alas 2 ng umaga ngayon, kanina, ang Halong o dating LPA ay lumakas na at naging isang severe tropical storm at patuloy na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility at pinapayuhan ng lahat na subaybayan ang mga bagong ulat mula sa UST Pag-asa. So, ang kanyang international name ay Halong. So, nasa labas pa siya ng PAR, pero lumakas daw siya. So, siya si Kidan pagpasok niya ng Pilipinas. Parang lang yan. Hindi na sila nakakatuwa, ha? Oo. So, di ba yung nakaraang linggo, may ulat nga na 4 na sunod-sunod? Oo. So, wag naman kayo maglinya-linya. Kaya nga, parang spare na muna sana. O muna, tawag kumbaga sa Pahinga. Oo. Wag na. Sabi nga nila, dahil sa na yan, dahil sa flood control na yan at projects, anomalies plus yung nangyaring lindol. Parang nakalimutan na si Jose Marichan. Oo nga. Oo nga, parang wala kang parang wala masyadong Christmas songs na piniplay, which is parang naman, hindi siya napapanahon. Dahil sa mga sunod-sunod na kalamidad na nangyari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero kung minsan siguro, pwede rin para kahit man lang maibsan yung nararamdaman mong kumbaga sa paga. Parang ganun. Paga ka lanang. Tapos maalala mo, ay Pasko na pala. Parang malapit na pala yung Pasko. Iba yung pakiramdam kapag ka naririnig mo si Jose Marichan. Ayan. Sumisilip-silip na lang siya. Oo, parang kumbaga sa sumisilip. Kailan ako papasok nga Parang gano'n.
Matagal na siyang handa. Kailan niyo ako i-welcome? Agosto pa lang iba, July pa nga lang naka-ready na siya Kung kailan siya ready naman, bigla siyang pinipigilan. Well, anyway, napakarami pong ganap nung araw ng Sabado dito po sa Pangasinan, particularly sa bayan ng Labrador. Ayan. Una, dumating po rito sa Pangasinan, sina Chief PNP. Ano na full name ni Chief PNP? Nartates. Yan. First name. Nartates na lang. At saka si PIDEA Chief General Isagani Neres. At saka siyempre ilang pang mga General na rin si... Oo, matagal na siyang general. Kaibigan natin na dating police chief ng Pangasinan PNP, si General Joseph Wilson Lopez. Yeah, pero tagal bago natin nakita. Ngayon ko lang siya ulit nakita. Ano pala siya? Siya ang Directorate for Intelligence. So mataas yung kanyang posisyon sa Camp Crame. Which is hindi naman katakataka dahil napakagaling na na opisyal. At ngingiti-ngiti lang, tahimik lang, pero magaling na opisyal ito. Ang ating kaibigan. Naalala natin yung first encounter natin sa kanya noon, di ba, sa La Union. Parang yung, basta parang hindi maganda. Hindi maganda yung, yung impression natin noon. Tapos, siya pala yun. Hindi alam na siya pala yun. Pero yun, napaka-bait din. Ayan. Mula sa siya, Tubong Lingayen. So, kahapon, nung Sabado nga, dumating nga po sila rito para, yun, nagsagawa po ng short press conference. Plus, makita niya personal yung bulto-bulto ng Shabu na nasamsam dun sa pinag-warehousean nila. Grabe, talagang ang dami, parang ganun Sobrang dami. So, yung nakuha doon po sa bahay, actually, hindi sa bahay, nakalagay na sila sa dalawang sasakyan. Ready to transport. Kaya lang mukhang abandoned na sila kasi wala nang dinat ng mga tao doon. Plus yung syempre nasabat days before yung isang sasakyan nila doon sa highway ng Bugal yun. So yung nakuha doon sa dalawang sasakyan, bali yung total of 895 kilograms yun ng shabu na mga 6.1 billion, tinatayang 6.1 billion yung cost nun. Tapos yung sa Bugal yun naman na nasa bat nila, pero yung nabaybash yun, yung sa Bugal yun, 125 kilos naman yon na nakapak sa mga plastic tea bags. Ang presyo naman nun ay 850 million. So pag itotal mo siya, yung dalawa, abot siya ng parang 6.9 billion ang usapan ngayon, parang flood control. Parang flood control lang. Pag million, parang small time. Ngayon, pati itong shabu, billion na yung usapan dito. So, napakalaki. Yan. At nakita rin natin mismo yung parang lugar ng bahay. Parang hindi mo siya hihinalain na na bodega. Oo, kaya may nangyayaring aktibidad doon kasi mababa lang yung bakod, para lang siyang typical Toy Story na bahay, medyo malaki rin, plus meron siyang garahe na kumbaga from the highway kita mo yung parts ng bahay at saka at saka yun nga nasa highway lang, tapos bandang likuran niya yung beach, dagat na mismo. So ang ganda ng location. So kung imagine mo, posible na doon dumadaan yung napaka raming shabu. At yun nga, ayon doon sa kwentuhan ng mga pulis, yung tinignan nila yung bahay, walang gamit, walang laman, ang isang kama lang. At saka yung tanong, posible ba na nagkaroon ng pagluluto ng shabu doon, kaaklinaro ng PIDEA na wala silang nakita na mga instrumento o kaya gamit sa pagluluto ng shabu. So, kumbaga, parang transshipment point lang talaga yung nasabing bahay. Parang siya, warehouse. Warehouse siya talaga kasi yung malinis, klaro, at kumbaga sa maluwang, walang laman. So, bagsakan lang talaga siya. So, kung pwede rin, posible rin siguro na meron ng mga nakalabas before that. Meron ng mga nakalusot na mga na shabu bago nila na na huli itong
na-discover o na kasi 2 buwan daw na surveillance yung kanilang isinagawa bago na timbog nga itong yung may-ari, isang Chinese national tsaka isang driver. So yun pa lang yung nahuling personalidad kasi nga walang tao nang dinatnan doon. Yun nga, posible nga na umalis na at takot na rin kung sino man yung assigned na driver doon dahil siyempre balitado naman yung pagkakahuli nila dito nga sa Bugalyon, yung pagkakasabat ng napakaraming shabu sa Bugalyon. So kung lumabas itong mga to, Diyos ko dahil, ma-imagine mo na naman yung dami at saka yung nila. Paglabas ng 2 sasakyan, kung sakasakaling natuloy yon, hindi mo naman mahahalata na may kontrabando na laman nito. Oo, kasi parang ordinaryong sasakyan lang sila. Oo nga, lalo na yung puti, parang lumang parang lumang Innova, yung isa, di ba? Tapos yung black naman, hindi naman siya SUV, parang gano'n. Pero ang sabi nga ni PIDEA Chief, si Attorney Isagani Neres, 2 months na nilang yung surveillance na isinagawa doon sa area na yon. Parang nagtutugma kasi ang 'di ba ang sabi din mga around 2 months pa lang na kinuha nung kung sino man yung binili ba bumili nung nasabing house and lot ay mga 2 months pa lang sila na andon. Parang lang yan, imagine nyo po yung mga nagnanakaw sa mga bank, yung i-rent nila o kaya pawn shop, i-rent nila yung kabilang store o kaya space. Tapos bubutas sila, lalabas sila sa kabila. Wala silang mga gamit. Pero yan naman, meron silang ilang instrumento na panghukay. Pero ito, wala. Siguro yung kainan lang nung 1, 2, 3 na mga tao na nag-i-stay sa nasabing lugar. Ayan, at sa lugar meron parang tawag doon yung bahay kubo na 2 doon sa likod. Pero parang typical yun sa Oo nga. Kaya nga parang rest house lang talaga siya. Hindi mo siya pagkakamalan na talaga na merong nanggaganap na doon na illegal. Pero congratulations, ang galing ng PIDEA sa pagkaka-discover nila at mabilis na pagkakahuli dito sa napakaraming shabu at dito pa sa Pangasinan ibinabagsak. Ayun. Actually natanong, bakit Pangasinan ang pinili? Bakit Pangasinan? Parang isipin mo, parang may insinuation. Pero klinaro din po, in-explain din po ni PIDEA Chief Isagani Neres na bakit Pangasinan ang napili nila? Because of yung proximity. Di ba, from Zambales o yung Karagatan, and then from Pangasinan to Metro Manila. Kumbaga, inikot lang nilang ganyan yung dagat, tapos idadaan nila, i-drop off nila, transshipment point, yung napipili nilang lugar sa Pangasinan, then dun ilalabas, parang yung nangyari, yung di ba yung Bugalyon operation at itong ngayon, sasakay nila sa mga sasakyan, then dadalhin sa Metro Manila. At napakaluwang kasi ng Pangasinan eh. At saka even 5 years before, 10 years before, yan na yung palaging sinasabi ng police. Bakit Pangasinan? Transshipment area, drop-off point. Kaya tuloy yung lumutang, yung mga shabu. Although yun paglilinaw po ni General Neres, kasi pareho din na mayroong mga Chinese markings. Although hindi kasi natin nakita yung mark kasi nung una. So, iba raw yung itsura nung unang yung markings nung unang mga nakuha nga dun sa dagat, iba yon dito sa ngayon. So, posibleng ibang brand din yung mga yon. Pero hindi pa rin masabi kasi hindi pa rin natutuklasan kung saan galing yung mga yung mga shabu na yon. Kaya magsasagawa yata ng parang bubuo ng joint investigation team para matrace nga kung saan galing yung mga shabu na yon. So, tuloy-tuloy pa rin yung pero siguro meron na silang mga kumbaga sa may mga hint na hindi lang nila sinasabi. Ito ay transnational crime ito eh. So hindi lang dito sa Pilipinas, meron yung mga nanggagaling sa ibang bansa. It could be yung goods mismo, chemist, o kaya meron pang ibang mga nationalities na involved sa illegal drugs na ipinapasok dito sa Pilipinas at nag-ooperate dito sa ating bansa. Yes, obviously yung mga kontrabando
galing ng ibang bansa kasi nga yung brand nga nila ay Chinese. Tapos may contact sila dito sa Pilipinas na Chinese din. Yun. So, ang galing siguro nga, pero ang nagulat ang mayor doon kasi hindi siya makapaniwala na merong ganon karaming bulto na ipasok doon sa kanyang bayan. Na wala silang kamalay-malay na merong ganong nangyayari sa sa kanilang bayan. So, siguro maganda nga yung yung kapag ka merong mga bagong salta sa isang lugar. Kaya 'di ba sa barangay nagkakaroon sila ng mapping at saka meron yung proseso na dapat malaman ng barangay kung sino yung mga bagong dating, bagong nagre-rent, yung iba pati yung mga nagbo-board dapat i-submit nung landlord kumbaga ipaalam sa barangay, which is tama lang. It's not, hindi naman ito kumukontra dun sa right to privacy. Dahil right naman ng barangay at mga taga-barangay na malaman na baka mamaya meron nang nangyayaring merong nagtatagong mga kriminal sa kanilang barangay. Ito pa isang malaking concern din, di ba yung mga paupahan na malalaking warehouse, yung anluluwang tapos matataas yung kanilang mga bakod. Wala sa ibang mga lalawigan kagaya sa Bulacan, Pampanga, pag ni-raid yung lugar na may mga kontrabando, may illegal na droga o yung mga imported na hindi dumaan sa tamang proseso na didiscover na lang kapag nagkakaroon ng raid. True. Pero ito nga magaling yung yung kumuha rito kasi nga yung kumuha rito, yung nag-rent doon sa lugar, sa bahay, dahil yun nga hindi mo hihinalain na na merong illegal. Oo, parang doon. Ordinary house. Doon sa lugar niya, beach nga sa likod, yung, alam niyo yung stretch na yun, Barangay Lawis, mula doon sa bayan hanggang sa Swal, doon sa anong barangay yun, yung mga nagtitinda ng isda, puro dagat yun So, kumbaga parang, bumili siya ng parang family rest house. Kaya lang siguro pwedeng magtataka ka rin, bakit pa nilalaki sila? Yun yung mga ganon. Bakit walang, kasi pagka ganyan, may pamilya, may bata, may babae, pero siguro sila, puro lalaki lang yung mga nandun. Yan. Pero yun, aabangan pa rin po natin kung ang update niyan o kung marami pa, meron pa silang mga tinutumbok na mga kasi baka mamaya to sa sobrang dami inapag-apag da. Oo. Pero ayun kumbaga sa maraming drop off point. Supplier. Anong tawag dito? Kapag ikaw ang supplier, anong tawag doon yung middleman. Retailer. Middleman. Pero siniguro po ni PIDEA Chief Sagani Neres na patuloy yung kanilang in-depth investigation dahil hindi lang po nagtatapos doon sa nadiskubre, may mga nakuha na mga illegal na droga, may taong nahuli, although makikita naman itong mga tao ito kumbaga skin deep lang yung mga mastermind mismo wala pa doon, pero patuloy dire-diretso yung kanilang investigation at Sagani Neres yan tatahimik lang yan, pero alam po natin kung gaano kagaling naman ito na abogado at police officer. At nagbigay din po siya na assurance na walang recycling na mangyayari. Lahat didistract nila, sisirain lahat yung mga yon. Parang kumbaga sa parang lang yata, kukuha lang yata ng sample ang korte kasi di ba yung i-preserve for yung tawag nito ebidensya. Pero yon para kukuha lang ng sample tapos lahat ay i-distract. Wala nang kasi dati may karera kasi ginagamit nilang pang bypass, pang tawag nito? Bypass operation. Yung pangtanim. Yung mga ganun. Pero yung exact na bigat po nun, yung explanation, parang sa lab na yata. Kasi yung kinilo nila, yung bigat na nakuha nila ay kasama yung plastic. So, mababawasan pa yun kapag na ima-minus na nila yung plastic. Yung plastic niya makakapal True. Ito ay mga vacuum sealed. Kasi pagka nakikita natin yung mga kahit na kaya sabi nila do not touch. Kahit na anong tawag nito, yung mga plastic na may residue. Oo. Di ba pag may sukat pa rin yun. Oo, kaya huwag hahawakan o
feel mo lang kasi baka mamaya may sumamang residue sa daliri mo, babawasan na yung timbang niya. Kasi di ba yung mga binibili lang ng maliit na transparent plastic sachet, napakaliit nun eh. Pero ano na yun? Isang gamitan. True. So yung residue na pupunta sa mga daliri, makakabawas pa dun sa aktual na timbang ng mga nakuha. So, ang pupwede lang gumalaw o kaya humawak pag ganun ay yung mga in charge sa pagtitimbang at paglalagay ng pangalan nito. Yung pag sa court, di ba meron siyang anong tawag doon, attorney? Saan sa? Doon sa pagsukat. Yung label ba, kumbaga, inventory. Inventory. Nag-inventory pero sila. Yun din yung napansin, may mga QR code. Yung mga plastic. Siguro yung presyo para doon na makita. Tsaka yung hindi pa sila durog, kumbaga sa buo-buo pa yung mga yung plastic container, yung vacuum pack na plastic, meron daw siyang QR code. Meron siyang barcode. Kumbaga, yung nagpadala, yung source, alam niya kung ilan, at saka ang sinasabi, di ba, kaya nila tinatapon sa sa karagatan, may GPS, alam yung receiver, alam niya kung saan niya kukunin, yung nagpadala, alam din niya kung saan ibinagsak. Kaya lang ganun ka high-tech. Kaya lang yung binabasa tubig, iba ang iba ang nakasabat. Pero palagi ko posible meron at merong nakuha yung recipient. Kaya lang, siyempre, iba na yung pinag-anuhan niya. Ang putang suluto, taday sa laynala to. Maraming nakuha yung mga magsasaka, ay mangingista. Pero mga kaibigan, same day, dyan din po sa Labrador, naman dito, nuclear power naman ang usapin doon sa doon sa munisipyo mismo kung saan nagsama-sama yung mga tinatawag na pro-nuclear. Oo, mga advocates people ng nuclear power. Ayan, para magbigay ng kaalaman. Ayan. Dagdag kaalaman, kumbaga sa mga taga Labrador, kasi yan po yung tinutukoy na pwedeng paglagyan. Ang sabi nga ni Congressman Mark, doon napili niya kasi parang nationwide activity rin pala to na ginagawa yearly. Kaya lang sabi niya, pinili niya na gawin ito ngayon sa Labrador para ipaalam sa mga taga Labrador na hindi sila nag-iisa. Kasi noong una, yung mga taga Labrador, siyempre, kahit sino naman kapag hindi mo alam, marinig mo lang nuclear power, matatakot ka na. Sasabog ka na. Yung nuclear, parang diba? Yun yung matik na? Yung nuclear bomb, basta nuclear kasi, nakakatakot. So talagang negative ang pagtanggap ng mga taga Labrador. Pero dahil sa masidhing pagpapaliwanag ni Congressman Mark, naliliwanagan na rin sila. At tayo rin, naliwanagan din tayo, actually, na meron palang grupo na ganyan na talagang supportive din sa nuclear. Kaya lang, mas naririnig din kuminsan yung negative. Kaya sila, sabi nga, ilang taon na nilang isinusulong, na ipinapakilala ang positive, yung importansya nga ng nuclear bilang solusyon nga sa murang kuryente. Na kung sakasakali ang Labrador, kapag ka natuloy yan, magiging baka pinakamayaman pa mamaya. Kasi ang Sual na coal power plant naging nasa top 5 dati na pinakamayaman na munisipalidad sa Pilipinas. So kung ito nuclear, nasasabing magiging mura ang kuryente at hindi na sila, tawag nito, pati yung mataga roon ay magkakaroon ng libreng kuryente. Siguro hindi naman libre lahat. Kasi yung mga malalaking baka merong merong malayong mas mura, sabi naman ng Congressman Mark Cojuangco ng 2nd District. Kasi parang yung ang daming tanong, bakit meron kayong San Roque Power Plant dyan sa Pangasinan, meron kayong Aswal, bakit ang mahal ng kuryente nyo? Kasi dun sa, dun sa, hindi nakasama kasi, dun sa, hindi nakasaad dun sa, hindi naman kontrata tawag dun eh. Yung pagkabuo niyan, na magiging mababa yung kuryente dun ng host town at saka town at saka barangay.
dito kasi sa Labrador, yun ang binibigay na kondisyon ni Congressman Mark. Magiging libre yung kuryente nila sa loob ng 80, yung kasabay ng buhay ng isang planta na 80 years sa buhay ng isang planta. So, 80 years silang libre. Pero ito nga, sabi ko nga, hindi siguro lahat libre. Siyempre, yung mga business baka establishment na malalaki, alam nga o kaya yung sa government facilities. Kasi, di ba? Meron din, pero pinakamurang kuryente. Kasi kung sa ngayon, sa mga barangay, alam mo yung mga ilaw sa barangay, nabayaran po yan ng gobyerno. So, that will be part nung agreement na magiging libre. Kung sakasakaling matuloy yung pagpapatayo ng nuclear energy, hindi nuclear bomb, nuclear energy dyan sa dyan sa bayan ng Labrador. Pero it will take time pa, pero meron na kasing bagong batas na kapipirma lang nitong buwan na to ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol nga dito sa nuclear energy. At yung nga, di ba, yung sinasabi nga ni Congressman Mark, matagal na, mga 2 taon na, accepted na ng mga Pilipino ang nuclear power, pero itinago ng DOE yung result. So, anong ibig nila sabihin? Bakit nila ayaw ipaalam na gusto rin ng mga tao yung nuclear o yung mga nakakaintindi, gusto na rin nila yung nuclear energy kasi nga, yung ibibigay nito. Kasi halos ilang mga bansa, malalaking mga bansa, ang napakarami na nilang nuclear power bilang nila, yung pinagkukuhanan nga po nila ng kuryente nila. Tayo na lang dito sa Pilipinas ang napag-iiwanan. Ayan. Lalong-lalo na kung meron pa yung mga sasabay, we don't like nuclear power dito sa lugar natin, hindi naman nila naintindihan kung ano yung kanilang Basta yun nga, kapareho din ng usual, parang anong tawag nito, yung first impression mo kay tayo noon. Basta ayaw. Oo, basta ayaw ko. Pero hindi mo, kakatakot yan. Pero kung pag-aaralan mo at iintindihin natin yung mga sinasabi nito, mga pro-nuclear people, kasama na doon sino na yung kasama na nag-explain doon? Mula sa atom. Yan, si Sir Arcilia, yung dalawang personalities yun Meron din yung engineer na mula sa ibang bansa. Ayan. At yung pagpapaliwanag nila kung ano nga yung importance ito, na yung possibility nga na baka may mangyari at bakit nangyari, yung mga sa mga lugar nga na hindi naging maganda result. So may mga reasons silang sinasabi na kung dito sa Pilipinas, ilalagay, lalo na particularly sa Labrador, hindi yon posibleng mangyari. So yun. Excited na rin yung mga taga-Labrador kasi nga kahit na ikaw na hindi siguradong yayaman, number 1, pinakamayaman ang bayan ng Labrador. Isang maliit na bayan, 10 barangay, pero kapag natuloy ito, isa sa pinakamayamang bayan. O yan, habang mura pa yung lupa, mamili na kayo. Doon, kasi pag tagal niyan, tataas na yung bundukin na area, yung pipiliin nila yung Pero ito, bago tayo magpaalam, advisory naman mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o kayo Senpelco. Ayon po dito, ang Senpelco will be celebrating its 50th founding anniversary ngayong araw, October 6, Monday. In line with this milestone, please be informed that the main office and all area offices will be open only from 8 a.m. to 12 noon ngayong araw. A skeletal technical crew will be on duty to ensure the continued maintenance of our 24/7 electricity service. Dagdag pa dito, regular operations, balik bukas, will resume tomorrow, Tuesday. For the convenience of our member consumer owners, sabi ng Senpelco Management, we encourage you to settle your bills through EasyPay and other authorized collection partners during holidays, weekends, or office schedule adjustments. We sincerely thank you for your understanding and continued support from the Senpelco Management at mula sa Todo Balita at sa DWIC. Yung pagbati natin sa Senpelco ng kanilang 50th founding anniversary. Ayan. Good morning kina Cecilia Morante, si Panod Operanya Quinto, Ernesto Musada, Glory Sanchez Maramba, sina Rodel Idades, Rafael Acosta Mangalyag, Jolene Santipolo, si Sis Grace Matro, tsaka si Nanay Dading, si Marife Munoz, si Mamata Entropa, yan, si Renard, si Glory Sanchez, Sergio Gil Cruz, at saka si Gaheto
Benjamin. So, At yan. syempre, si Achikora Aquino at Kuya Mar sa Barangay Tubang. Kuya Benji, good morning din. Ayan, wala na po tayong sapat na oras. Tabayan na po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Kaeli Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. 79 days to go before Christmas. Merry Christmas po. Ako po si Susan Valdez Yadaw. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng